This is Congressman Duke Frasco, Deputy Speaker of the House, at ginulat niya tayo over the weekend noong kinumpirma niyang hindi siya pumirma sa manifesto para suportahan ang liderato ni Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, yung desisyon niya ay base raw sa kanyang pakikipag-usap sa mga kasamahan niya sa Kongreso, particularly from Visayas at Mindanao, na frustrated daw sa kasalukuyang liderato. Disappointed daw siya na ang namamayani raw ay political at personal interest sa Kamara sa halip na pagkakaisa. Di ba nga unity ang #1 campaign promise ng tambalang Marcos Jr. at Sara Duterte noong 2022. Sabi niya, and I quote, "I believe we need leadership in the House that unites rather than divides." Hindi nagustuhan ng kanyang partido, ang National Unity Party, ang kanyang ginawa. Kaya agad-agad siyang pinatalsik sa NUP. Interesante yung open defiance ni Frasco because he's not necessarily a nobody in the House. Ang deputy speakership ang ikalawa sa pinakamataas na posisyon sa Kamara, although siyam silang may hawak ng posisyon na iyon. Siya rin ang asawa ni Tourism Secretary Cristina Frasco at manugang defeated Cebu Governor Gwen Garcia. Yung pahayag niya ay maaaring indikasyon na mayroon talagang mga bitak sa supermajority ni Romualdez sa House. Remember, just last month, si Toby Tiangco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at kamag-anak ng presidente, sinisi ang underperformance ng mga kandidato sa administrasyon sa desisyon ng Kamara na ipagpatuloy ang impeachment kay VP Sara Duterte. Sinabi rin niya na may mga kongresista raw na siya ang manok sa pagka-speaker. But if you ask Romualdez's close allies, matibay daw ang manifesto of support kay Speaker. Nasa 285 congressmen na raw out of around 300 members ang pumirma sa manifesto. The mere fact na may pumirma ng 285 for the 20th Congress, that is a manifestation na talagang gusto nila yung liderato ng ating nakaupong speaker. Ganyan lang kasimple yun. We want continuity. We want true leadership that can address the issues being faced by our country. That's the update for the speakership race before Congress adjourned sine die on June 11. Although it's a bit odd to call it a race this early kasi wala namang malinaw na kalaban si Romualdez for the speakership. Iyong botohan sa pagka-speaker ay sa July 28 pa, or when the 20th Congress convenes. For more stories, visit the Rappler website.